Ang Post-Yolanda Fisherfolk Settlement Program ay isang convergence program ng mga ahensya ng pamahalaan, NGOs at mga organisadong maliliit na mangingisda na nagsisiguro ng paninirahan at pangkabuhayan ng mga maliliit na mangingisda na ligtas sa matinding unos tulad ng superbagyong Yolanda. Matagal nang isang agenda at programa ng NAPSI at ng Artisanal Fisherfolk Sectoral Council ang Fisherfolk Settlement Program. May dalawang malalaking aspeto ang paghahanda para sa Fisherfolk Settlement Program, ang technical preparation at ang social preparation. Sa technical preparation, isinasagawa at sinusiguro lahat ng material at pisikal na aspeto ng Fisherfolk Settlement Site. Nag-uumpisa ito sa land research and documentation o paghahanap ng ligtas at angkop na lupa na malapit sa dagat o kabuhayan ng mangingisda at pagsasaayos ng mga dokumentong kailangan upang masiguro ang lupa na gagamitin para sa settlement site. Ang LGU ang may malaking bahagi sa technical preparation, lalo na sa pagtutukoy ng lupa. Bibilis at magiging madali ang proseso kung mayroong matutukoy na LGU property na angkop para sa programa. Upang masiguro na ligtas ang napiling site, gagawa ang Mines at Geosciences Bureau at Department of Science and Technology ng Multi-Hazard Site Evaluation. Matapos nito, itatalaga ng LGU na ang lupa ay naaayong isang settlement site sa pamamagitan ng isang resolution o ordinansya. Ang project development naman ay paghahanda at pagbubuo ng site development plan at housing design para sa itatayong pamayanan at pabahay. Dito ginagawa ang pag-aaproba ng technical specifications para sa site development at housing design, subdivision plans, cost estimates, program of works o detalye ng schedule sa pagpapatupad ng mga plano at iba pa. May iba't ibang mga pamamaraan ng pagpapatupad nito. Ang isa ay kapag NHA ang mag-aasikaso ng site development at housing design. Tutuparin nito ang mga regulasyon sa proseso ng government procurement tulad ng bidding process dahil pondong pampubliko ang ginagamit. Ang regular na proseso ay ipapabid ito sa mga private developers. Subalit pwede rin ang tinatawag na community contracting kung saan ang pangunahing kalahok sa bidding ay ang mga CSO o lokal na samahan sa komunidad. Maaari din ang proseso na by administration kung saan ang pampublikong pondo ay ibibigay sa LGU at ang lokal na pamahalaan na ang bahala sa implementasyon ng programa. Pwede silang dumaan sa bidding process at maaari din namang diretso na sa pagpapatupad ng proyekto. Kung pribadong pondo naman ang gagamitin, maaaring dumiretso na agad sa implementasyon ng programa at hindi na ito required na dumaan sa proseso ng government procurement. Sa project development, may mga ahensya na maaaring tumulong tulad ng DPWH, DENR o di kaya'y NGO o pribadong sektor. Bago simulan ang aktual na proyekto, maraming mahahalagang mga teknikal na hakbang ang kailangang tuparin. Importante sa mga ito ay ang topographical survey, perimeter survey, at subdivision survey. Sa topographical survey, inaalam kung ang lupa ba ay dating palayan o tubuhan, binabaha o hindi. Minamapa ang mga lundu-lundu ng lupa, kung saan umaangat o bumababa, matarik o patag. Importante ito dahil ang nais ng settlement project ay maging ligtas sa sakuna ang lugar na pagtatayuan ng mga pabahay at mga serbisyong pasilidad tulad ng paaralan, klinik, barangay hall at iba pa. Sa perimeter survey naman, minamapa ang mga boundary at nilalagyan ng muhon ang settlement site bilang tanda ng hangganan nito sa mga katabi nitong lupain. Sa subdivision survey naman, ginagawa ang pagmumuhon ng mga pabahay. Dito tinatakda ang mga bakuran, mga kalsada at paglalagyan ng mga tubo para sa tubig at iba pang serbisyong pampubliko. Inaayos din dito ang mga dokumento sa pagpapatitulo ng lupa o iba pang naaayon na tenurial na dokumento na mapagkakasunduan ng mga mangingisda, LGU,
iba pang mga ahensya ng gobyerno at mga pribadong partners. Titiyakin na ang bawat fisherfolk beneficiary ay magkakaroon ng security of tenure sa kanilang panibagong tirahan. Kasama sa technical preparation ang pagtatayo ng fish landing. Gagawa ng site validation at assessment upang masigurong malapit ito sa lugar ng pabahay para sa mga mangingisda, may road access sa pamayanan, at may power at water source. Dito gagawa ng technical proposal at business plan na maglalatag kung paano patatakbuhin at pangangasiwaan ang fish landing upang masiguradong sustainable ang mga negosyong sisimulan at itataguyod sa fish landing site. Sa technical preparation, pinagtitibay ang project partnerships sa pagitan ng NAPSI, LGU, NHA, BIFAR, iba pang kalahok ng mga ahensya at mga donors sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement. Pagkatapos, ay maaari nang magtuon ng atensyon sa land development at housing construction na siya namang susundan ng turnover ng fisherfolk settlement sa LGUs na mag-a-award ng pabahay sa mga natukoy na beneficiaries ng programa. Kasabay ng technical preparation ang social preparation na magtitiyak sa pagbubuo at pagpapatupad ng isang angkop at makataong plano ng settlement. Sa pangunguna ng NAPSI at suporta ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan at LGUs, tinitiyak sa social preparation na maging organisado ang komunidad at mabigyan ng mga tao ng nararapat na pasilidad at social services na pang-edukasyon, medikal, pangkabuhayan at iba pa. Higit na pinagsisikapan sa social preparation ang pagpapatibay ng mga organisasyon o samahang pangkomunidad sapagkat ito ang magpaplano, magpapatupad at magmomonitor ng takbo ng programa. Kinakailangan may kapasidad ang mga kasapi ng samahan na maipaabot sa mga kinauukulan ang kanilang mga plano sa pagpapatayo ng settlement site at pagbubuo at pagpapatupad ng mga pangkomunidad na kabuhayan. Kaya't maraming mga uri ng pagsasanay ang ginagawa sa social preparation, tulad ng pagpapaunlad ng kaalaman sa pagpapatakbo ng kooperatiba, skills training para sa iba't ibang uri ng kabuhayan, pag-aaral sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at iba pa. Importante din ang pagsasagawa ng mga konsultasyon at pagbabahagi ng kaalaman sa mga tao upang mapaunlad pa ang kanilang mga kakayahan. Mahalagang bahagi ng social preparation ang Resettlement Action Plan at Estate Management Plan. Sa Resettlement Action Plan, binubuo ang plano ng paglipat sa settlement site, pagsisiguro sa lupang paglilipatan, at pagtutukoy sa mga benepisyaryo ng programa sa pamamagitan ng pagbubuo ng beneficiary selection criteria at guidelines at socio-economic survey. Malaking bagay na organisado ang komunidad para nagkakaisa sila sa pagpaplano at pagbubuo ng angkop na uri at disenyo ng pabahay, pati na rin sa pagtulong sa LGU sa paghahanap ng ligtas na lugar na pinakamainan para sa settlement site at fish landing. Sa Estate Management Plan naman, makikita ang latag at pagpapatakbo ng bagong komunidad. Ginagawa ang planong ito sa simulang-simula din ng programa. Dito nilalatag ng lokal na samahan ang mga pamamaraan kung paano nila pagaganahin ang kanilang bagong komunidad, paano nila pauunlarin ito ayon sa balangkas ng isang coastal resource management. Mahalagang sangkap dito ang pangangalaga sa karagatan at mga ilog pangisdaan upang maging pangmatagalan ng kabuhayan sa fisherfolk settlement site. Kasama rin sa Estate Management Plan ang pagkakaroon ng mga pamantayan tungkol sa kabuhayan at kinabukasan ng kani-kanilang pamayanan. Halimbawa nito ay ang pagkakaroon ng naaayon na kautusan o regulasyon, pagbubuo ng Homeowners Association at iba pa. Kapwa ang technical at social preparation ay ginagawa katuwang ang Local Interagency Committee o Local Multi-Stakeholders Council. Ang LIAC o LMSC ay binubuo sa tulong ng munisipyo na siyang magiging point of convergence ng lahat ng stakeholders ng Fisherfolk Settlement Program. Sa paraang ito, sinisigurado na ang bawat aspeto ng programa ay malinaw na napag-usapan at napagkasunduan bago ito ipatupad.
Sa loob ng LIAC o LMSC, lumalahok ang mga organisadong mangingisda sa pagpaplano, pagtatayo at pagpapaunlad ng fisherfolk settlement. Halimbawa, dito sila nakikipagkasundo tungkol sa construction ng bahay, sa pamamaraan ng pagkakaroon ng tenurial security at iba pa. Mahalaga din ang papel ng LIAC o LMSC sa monitoring ng implementasyon ng programa at sa pagtitiyak na ang lahat ay umaayon sa plano o sa mga pagbabago at adjustments na kailangang gawin. Ang mga organisadong mangingisda ay magmomonitor at mag-e-evaluate din ng programa, kaya't mainam na organisado at malakas ang kanilang samahan. Tinutupad ang monitoring at evaluation sa simula pa lamang ng pagpapatupad ng programa. Sa prosesong dinadaanan ng Fisherfolk Settlement Program, mahalagang maunawaan na may mga pagkakataong nag-o-overlap ang ilan sa mga hakbang na kailangang daanan at mayroong mga hakbang na mas matagal matapos kaysa sa inaasahan. Sa patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno, mga LGU, pribadong sektor at mga organisadong maliliit at mahihirap na mangingisda, mapagsisikapan nating maitayo ang mga settlement site na magbibigay seguridad sa pabahay at kabuhayan at pag-unlad sa mga pamayanan ng mahihirap na mangingisda.